Pangatlo, reveal God's wisdom through your life. Sabi sa Deuteronomy 4:5-8, tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntuning ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa. Sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya. At aling dakilang bansa ang may mga tuntunin at mga batas na napakatuwid na gaya ng buong kautusang ito na aking inilagay sa harapan ninyo sa araw na ito. Ang ganda ng talata na ito. Ang ibig sabihin, ang karunungan ng Diyos ay nagiging visible sa buhay ng kanyang bayan kapag sinusunod nila ang kanyang matuwid na kalooban. Hindi sinabi ni Moses na magiging marunong ang Israel dahil lamang marami silang alam na kautusan. No, kundi ang wisdom ay makikita lang kapag ginagawa mo na ito, kapag sinasabuhay mo na. Pero habang hindi mo sinusunod ang sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi yun wisdom. Yun ay foolishness ayon sa Bible. Bakit? Kasi parang sinasabi mo sa Diyos, mas alam ko ang nararapat sa akin kaysa sa iyo. Mas maganda yung plano ko, mas alam ko kung ano ang makakapagpasaya sa akin. Kaibigan, yan ang essence ng foolishness. Sabi sa Matthew 7:26, at ang bawat nakikinig ng mga salita kong ito, ngunit hindi gumaganap ng mga ito, ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaibigan, kamangmangan ang hindi sumunod sa Diyos kasi ikakapahamak mo ito na parang bahay na guguho kasi itinayo lang sa buhanginan. Mag-ingat ka kasi baka akala mo matibay ka, matalino ka, mataas ang pinag-aralan mo, pero hindi mo inaalam ang kalooban ng Diyos upang ito ay sundin mo, ay kakapahamak mo yan, kaibigan. Kaya si Moses, ipinasa niya lahat ng mga tuntunin sa kanyang bayan. Sabi, tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos. Pansinin natin na hindi sariling idea ni Moses yung kanyang itinuturo. Hindi niya sinabi, ito ang pinakamagandang sistema na naisip ko. Hindi. Bakit? Kasi ang authority na magbigay ng instruction sa ating buhay ay sa Diyos lang manggagaling kasi siya ang lumikha sa atin. Ibig sabihin, kung meron man tayong dapat sundin ay hindi ang idea at filosofiya ng mundo kundi ang salita ng Diyos. Kaya huwag mo tanungin, ano kaya ang tingin kong tama dito sa sitwasyon na ito? No, ang dapat mong tanungin, ano ang sinasabi ng Diyos na tama at yun ang susundin ko? Yun ang wisdom. Kaya mag-ingat tayo sa mga nagsasabi na, follow your heart. Do what feels right. Live your own truth. Pero, sinasabi ng salita ng Diyos na may wisdom na mas mataas pa kaysa sa sarili nating perception. Ito, panuntunan at kalooban ng Diyos. At tingnan mo, inulit-ulit. Anong dahilan bakit ibinigay sa atin ang panuntunan ng Diyos? Sabi, upang inyong gawin. Hindi sinabi, upang inyong malaman. Hindi sinabi, upang inyong kabisaduhin. Nakaka-encourage kasi mabuti naman talaga na i-memorize natin yung salita ng Diyos. Pero, hindi ito nagtatapos doon. Ang sabi ay, upang inyong gawin. Dito natin makikita na sa Bible, ang wisdom ay practical. Tandaan mo ito, kaibigan. I-post mo sa iyong social media. Ang biblical wisdom ay hindi lamang tama ang pagsagot mo, kundi dapat tama rin ang buhay mo. Maaari kang maraming alam tungkol sa marriage, pero kung hindi ka marunong humingi ng tawad sa asawa mo, may knowledge ka pero kulang ng wisdom. Maaari kang magaling magturo tungkol sa servant leadership, pero kung hindi ka tumatanggap ng correction, pag may pumuna sa iyo, nagagalit ka, may knowledge ka, pero may problema ka sa wisdom. Maaari kang maraming alam tungkol sa honesty, pero nandaraya ka sa customer o records, kabisado mo ang prinsipyo ng Diyos. Pero kung hindi mo ito sinasabuhay, wala pa ring wisdom sa iyo. Kaya sinabi rin sa Santiago 3:13, sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Pansinin ulit, sabi, ipakita. Hindi lang sabihin, hindi lang i-post, hindi lang ituro, kundi ang sabi, ipakita sa buhay. Kaya ito yung principle. Wisdom is God's truth translated into obedient living.
Now, bakit mo isasabuhay ang salita ng Diyos? Sabi, tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman. Ang wise na tao ay hindi yung magaling manlamang at nakakalusot. Ang wise na tao ay hindi yung magaling dumiskarte sa buhay, kundi sa paningin ng Diyos, ang taong may wisdom ay yung sumusunod sa Diyos. Kung ayaw mong sumunod kahit anong justification mo, ay hindi pa rin yan wisdom sa'yo kasi tinanggihan mo na magtiwala sa perfect guidance ng Diyos sa iyo. Ang ibig sabihin, ang obedience ay ebidensya ng iyong wisdom. Kapag tinanggihan mo na sundin ang perfect na kalooban ng Diyos, ay hindi yan wisdom. Kaya si David, para sa kanya, ang kautusan ng Diyos, napakahalagang treasure. Sabi niya, Psalm 119:127, kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo na ingatang sundin ang kalooban ng Diyos? Kaya nga, reveal God's wisdom through your life. Kapag sinabi ng Diyos na maging faithful sa asawa at pinili mong maging faithful ka kahit may temptation, yun ang wisdom ng Diyos na makikita sa buhay mo. Kapag sinabi ng Diyos na magsalita ng katotohanan at tumanggi kang magsinungaling kahit may pinansyal na kapalit, yun ang wisdom ng Diyos na makikita sa buhay mo. Kapag sinabi niyang huwag gumanti at pinili mong magpatawad, yun ang wisdom ng Diyos na makikita sa buhay mo. Kapag sinabi niyang maging humble at tumingi ka ng tawad kahit leader ka pa, wisdom yun. Kapag sinabi niyang iwasan ang sexual immorality at tumakas ka sa temptation, wisdom yun. Kapag sinabi niyang huwag sambahin ng pera at pinili mong maging generous, wisdom yun. Bakit wisdom? Wisdom yun dahil pinili mong pagkatiwalaan ang mas mataas na karunungan ng Diyos kaysa sa sarili mong desire. Kaya nga, obedience is wisdom in action. Ang wisdom ay hindi nakatago sa isip, kundi nakikita sa gawa. Ito ang testimony natin sa Diyos. Kaya ang sabi, sa paningin ng mga tao, napakahalaga nito. Hindi private ang effect ng obedience. May nanonood sa atin. May asawa na nakikita kung tunay ang faith natin. May anak na nakikita kung pareho ba tayo sa church at sa bahay. May coworker na nakikita kung honest tayo. May employee na nakikita kung fair tayo. May disciple na nakikita kung teachable ang leader. May volunteer na nakikita kung servant ba talaga tayo o naghahanap lang ng recognition o naghahangad lang ng posisyon. Yung tipong kapit na kapit sa posisyon na naging kaharian na niya yung kanyang ministry. Kaya nga kaibigan, ng obedience ay nagiging witness. Hindi ibig sabihin na nagpapakitang tao tayo. Hindi tayo sumusunod upang hangaan tayo. Ang goal ay hindi, wow, ang galing niyang Christian. No, ang goal ay may kakaiba sa wisdom na humuhubog sa buhay ng taong ito. Sino ang Diyos na sinusunod niya? Yun ang goal natin. Ma-attract sila sa Diyos, hindi sa atin. Kaya sabi ni D.L. Moody, out of 100 men, one will read the Bible, the other 99 will read the Christian. At kapag nabasa nila sa buhay mo ang wisdom ng Diyos, naku, ito yung sasabihin nila. Tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa. Anong nakita ng mga tao? Hindi lamang yung rules. Nakita nila yung resulta ng pagsunod nila sa rules. Nakita nila sa buhay ng mga Israel. At ito din ang makikita sa buhay mo kung susunod ka sa inuutos sa iyo ng Diyos. Ito yung malaking distinction. Maaaring maganda yung doctrine natin, pero kung pangit yung conduct natin, mahirapan ang tao na makita ang wisdom ng doctrine. Parang baliwala yung doctrine. Pero kapag nakita nila isang husband na marunong humingi ng tawad, isang wife na marunong magpasensya, isang parent na may integrity, isang business owner na patas, isang employee na tapat kahit walang bantay na boss, isang leader na marunong tumanggap ng correction, isang Christian na hindi gumaganti kapag sinaktan. Ang nakikita nila ay practical evidence na may wisdom ang Diyos na kanyang sinusunod. Kaya sabi sa susunod na talata, aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila. Wow! Hindi lang sila wise, kundi makikita din ng ibang bayan na may Diyos na malapit sa kanila. Ang ibig sabihin, ang obedience ay hindi lang pagsunod sa rules, kundi ito ay pagpapakita na meron tayong nagmamahalang relasyon sa nagbigay
ng rules. At ang pagiging malapit sa kanila ng Diyos ay nangyayari sa tuwing nakikipag-usap sila sa Diyos. Sabi sa talata, tuwing tumatawag tayo sa Kanya. Wow! Kaibigan, pinapakita dito ng Diyos na siya ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya, sa mga taong kinakausap siya. Tinuturo sa atin dito na very attentive at personal ang Diyos sa kanila sa tuwing tatawag sila. Siya ay naroon, ang Diyos ay lumalapit sa kanila. Then, sabi sa commandments ni Lord, mga tuntunin at mga batas na napakatuwid. Kaibigan, nag-aalinlangan ka ba sumunod sa Diyos? Ito yung alalahanin mo. Sa tuwing may tendency na magduda ka sa kalooban at prinsipyo ng Diyos, ito ang alalahanin mo sa tuwing may tendency na magduda ka sa kalooban at prinsipyo ng Diyos. Ang kanyang commands ay expression ng kanyang holy, righteous, loving, at wise character. Kapag sinabi niya maging honest ka, yun ay dahil siya ay Diyos ng truth. Kapag sinabi niya maging faithful ka, yun ay dahil siya ay faithful. Kapag sinabi niya magpatawad ka, yun ay dahil siya ay gracious. Kapag sinabi niya maging just ka, yun ay dahil siya ay righteous. Kapag sinabi niya magmahal ka ng walang kondisyon, yun ay dahil siya ay love. Kaya kapag sinusunod natin ang Diyos, ang character ng Diyos ang unti-unting nagiging visible sa character natin. Si Tia ay isang bagong believer. Bagong Kristyano pa lang siya noon. Nasangkot sa aksidente ang kanyang anak. Kalaunan, na-aksidente rin siya sa motorsiklo. Sinabi ng ilang relatives at kaibigan niya na nangyari ang mga iyon dahil tinalikuran niya kasi ang mga espiritong dati nilang kinakatakutan. Isipin mo yung pressure kay Tia. Bagong believer ka, mayroon kang fear, may suffering, hindi makapagtrabaho, nasira ang motorsiklo, at ang mga tao sa paligid mo nagsasabi, yan, kasi ang resulta yan ng bago mong faith. Pero nang malaman ng ibang Christians ang kalagayan niya, tumulong sila. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng motor niya at sa mga pangailangan niya habang hindi siya makapagtrabaho. Hindi niya personal na kilala ang mga rami sa kanila. Kaya nagtaka siya, bakit nila ako tinutulungan? Ipinaliwanag sa kanya na ganito ang ginagawa ng pamilya ng Diyos. Nagtutulungan tayo. Kaibigan, yun ang wisdom ng Diyos na naging visible. Hindi lang siya binigyan ng definition ng church tungkol sa wisdom, kundi talagang naranasan niya ang wisdom ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kapatiran sa kalooban ng Diyos. Si Ezekiel ay may kapansanan sa tenga. Hindi siya nakakarinig, hindi niya kayang ipaliwanag ng buo ang gospel sa spoken language ng pamilya niya. Maaari niyang gawing excuse ang communication barrier. Kasi nga, di siya makapagsalita ng maayos. Pero ang ginagawa niya ay tinuturo niya yung cross na suot niya. Tinuturo niya ang sarili niya. Pagkatapos isinulat niya ang salitang my family. Tapos dinala niya ang missionary sa kanilang bahay upang maibahagi ang gospel. 3 miyembro ng kanyang pamilya ang nanalangin upang tanggapin si Kristo. Hindi siya tumigil. Dinala pa niya ang team ng mga missionary sa iba't ibang lugar upang mas marami pang makarinig ng kaligtasan. Napakaganda nito. Hindi niya ginawang dahilan ang hindi niya kayang gawin, kundi ginamit niya ang kaya niyang gawin. Yan ang wisdom. Ang foolishness ay laging may excuse. Hindi ako marunong, hindi ako leader, hindi ako magaling magsalita, hindi ako trained, hindi ako confident. Pero ang obedient wisdom ay nagsasabing, Lord, ito lang ang mayroon ako pero gamitin mo po. Kaibigan, reveal God's wisdom through your life. Maring kinausap ka ng Diyos at na-realize mo na hindi mo pala na ibibigay yung undivided obedience sa Kanya. At na-realize mo na ito ay foolishness at nais mo na ding sumunod sa Kanya ng buong buo. Kaibigan, magsimula ka sa pagsuko ng iyong buhay sa Panginoong Yesus. Hindi mo kayang sumunod sa Diyos kung wala pa ang Panginoong Yesus sa iyong puso. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At kung ito ang nais mo, ay ipahayag mo sa Kanya ngayon din ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumagod
din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung nanalangin ka ng may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay ngayon din, ikaw ay pinanganak na muli. Naging anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na niya, ay ibigay mo sa Kanya ang iyong undivided obedience. Paano? Una, follow God's word seriously. At pangalawa, hold fast to God's faithfully. At pangatlo, reveal God's wisdom through your life. At pag ginagawa mo ito, ay makikita ng mga taong nakapaligid sa iyo ang wisdom ng Diyos at nanaisin nilang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. God bless.